Good morning to everybody. Lahabirim ha-Israelim Boker Tov. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo ay nandito muli sa ating pananambahan at sa ating message for today. Yung ating pong mga kasamahan na iba ay nasa church because we will be having our Christmas fellowship. Hindi naman party, but nandun po sila sa iba, nandun po sila sa church. I hope somebody or they can also watch this video. Hahabol po tayo doon. So ngayon po ay we're having the message for the Christmas. Although ilang araw pa bago mag-Christmas. Pero ito ay mapapanood siguro ng ibang mga churchmate natin mamayang hapon. Kasi nandun po sila sa church ngayon. Hahabol po tayo doon para po makapag fellowship po tayo. Sandali pong magbabatian lamang tapos wala nang kainan po at magbabatian lang. So I hope na mayroon pong maka-log in din ng mga churchmate. Pero kung wala or makahabol man lang mamaya, welcome din po natin yung ating mensahe para doon sa ibang hindi makakapunta sa church today. Kasi because of the quarantine. So ulitin ko, yung ating fellowship doon na hindi po party, it's only for gift giving. At the same time, makapag-fellowship po tayo sa bawat isa. Susunod po ako dyan, mga kapatid. Okay, magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo ay muling nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon ng umaga ito. At tayo po ay makabahagi ng kanyang mga salita. Okay, magandang umaga muli sa bawat isa. Katulad ng aking sinabi ay yung iba nating mga churchmate ay nasa church for the fellowship. Karoon po tayo ng konting fellowship, wala pong party, but only gift giving and konting kumustahan para po sa Pasko. Sa umaga pong ito ay magbabahagi din po tayo sa ating message kasi yung ibang mga churchmates natin ay hindi makapunta sa church. At the same time, mahahabol din naman nila ang pagpapanood ng mensaheng ito. So the title for this message today is Are we rejecting partially or fully the best Christmas present or gift na si Jesus Christ? Yun po ang ating babanggitin ngayon. At ang ating pong bubuksan ay ang ating pong verses na babasahin ay nasa Romans chapter 8, 1 to 11. Romans chapter 8, 1 to 11. Ito yung ating gagamitin na springboard for our discussion. Are we rejecting fully or partially the best Christmas gift, which is who is Jesus Christ, no? At salamat muli sa bawat isang manonood at manonood nito. At ang ating pong gagamitin ngayon na backdraft ay yung mga kaibigan natin, Habarim, Ha-Israelim, na mga Israelites. Kasi for the last few days, ako po ay nag-aaral ng Ibret or Hebrew at pinifeed po ako ng maraming mga Facebook feeds and YouTube na about the history of Israel and Israelites, particularly sa Judaism, and mayroon ding mga iba na about the Messianic Jews kasi ang Israel ngayon ay mayroon po silang mga Messianic Jews or those who believe in Jesus Christ. Pero majority sa kanila, or hindi namang majority, about 99%, 99.7% ay hindi po nila ina-accept pa si Jesus Christ as their Messiah. So only 0.03% according to the video na aking napanood last year nyo nila, only 0.03%. Ibig sabihin yan, 3 out of 1,000 Israelites in Israel, about 9 million today, ay believing on the Lord Jesus Christ. So, bakit ko po nasabi ito?
Kasi titingnan po natin ang ating kalagayan bilang isang bansa na hindi Jew. Ang tawag po sa atin ay Hintil or Gentile. If you are not a Jew, parang hindi ka taga-Israel or kamag-anak ni Abraham, Isaac or Jacob, ay hindi ka mo matatawag na Jew, kundi ikaw po ay Gentile. So, bilang isang Gentile po ay pinadaan po sa atin ang magandang balita ng kaligtasan. Ang na si Jesus Christ ay pumunta dito sa lupa, siya ay true God, tapos nagkatawang tao to save us from our sins, and He is the Messiah. So, bubuksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Romans 8, verse 1 to 11. Yun po ang ating babasahin ngayon. Yan. Okay. So, mayroon pong mga nakapasok na mga churchmate natin na nasa church. I hope na sila din po ay nanonood dito habang sila ay nag-aantay doon sa kanilang service din po at mamaya din sa ating fellowship. So, let us read Romans chapter 8, 1 to 11. Ito po ang nakasulat dito. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of a sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. No. For you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. So tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kami nagpapasalamat sa aming nabasa sa Biblia. At alam po namin, Lord, na your word is very powerful. Ito ay makapangyarihan at tatalab sa mga puso ng bawat isang makikinig at maintindihan po namin, Lord, sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang iyong mensahe. Kung bubuksan mo po, Lord, ang aming puso't isipan. Patuloy na pinapanalangin, Lord, na makarinig nito, Lord, ay buksan mo po, Lord, ang kanilang spiritual na pag-iisip upang maintindihan po nila, Lord, ang mga salita na galing sa Biblia at mamaya din po, Lord, sa aking pagpapaliwanag. Lord, salamat din po, Lord, sa pribileyo na binigay mo sa akin sa oras na to, sa umagang ito, na ako ay binigyan mo ng pagkakataon na makapagsalita. Lord, ikaw po, Lord, ang magabay sa akin upang ang iyo pong mensahe makarating sa aming makikinig. Ganon din po sa aming makikinig. Lord, kami ay nagmamakaawa, na buksan mo po, Lord, ang aming puso't isipan, na maintindihan namin, Lord, ang iyong mensahe, na ikaw ang tunay na Diyos na pumunta dito sa lupa upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord, sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Merry Christmas po sa bawat isa kasi po ito ay parang preliminary message sa ating Christmas po kasi ilang days na lang, 5 or 6 days ay magsiselebrate na tayo sa Christmas. So, sa mga kaibigan ko rin, Merry Christmas din po. Binabati din po natin ang ating mga kapatid dito sa Pilipinas at saka sa Israel. Khad Mulad sa Mayak, Merry Christmas. Ngayon po ay
ang ating pong pag-uusapan ay na tinatanggap ba natin talaga ang the best Christmas present or the gift talaga na pinaka-importante? Kasi ilang sa ating mga buhay, ilang mensahe na po ang ating narinig tuwing Christmas, ilang mga kanta na po ang ating narinig, at kung kayo ay nakaabot ng nagkakaroling sa mga bata noon, tayo po ay kumakanta ng mga kanta na may mensahe din po ng Christmas, no? Sa ating po mga Pilipino ay parang built-in na po na talagang Christmas is the birth of Jesus Christ, no? In fact, hindi na maalis sa atin yan na talagang ipinanganak si Jesus Christ in December 25. Although sabi naman ng Biblia ay hindi naman talaga nakasulat kung December 25, let us not focus on that one kasi parang ano lang naman yan parang minor doctrine lang naman yan. Pero ang pinaka-focus talaga natin ngayon ay doon sa pinaka-sentro talaga, yung kung sa kainan pa, doon na kaagad tayo sa mga hapagkainan na nandoon na yung mga pagkain. Hindi na natin abalahin kung mayroong napkin doon or tissue or mali yung ating tablecloth. Kasi yung pag-celebrate ng Christmas ay ginagawa pa nating controversy na yung iba hindi nagse-celebrate. Bilang isang Kristiyano ay nagtatanong pa tayo kung mag-celebrate tayo ng Christmas o hindi tayo mag-celebrate. Pero sabi naman ng Colossians na wala na yang mga panahon na yan, no? Wala nang bawal kasi we are now under the new covenant at we're not, hindi tayo mapaparusahan sa ating mga ginagawa na mga minor things, no? Here in the present times and eternal because Jesus Christ paid for our sin. But that is another topic naman na parang talaga bang nagkasala tayo o hindi, no? Pero sa Biblia hindi po tayo nagkasala if we celebrate Christmas Day. Kasi ang ating pong sineselebrate ay hindi naman yung festival or the specific day, or ang ating pong sineselebrate ay yung incarnation ni Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng incarnation, yung kanyang pagpunta dito sa lupa. Siya ay tunay na Diyos, nagkatawang tao. That is the phenomenon, parang pinaka-event talaga na ating sineselebrate. Yung kanyang, hindi yung kapanganakan, kasama yung kapanganakan, pero ang ating sineselebrate ay yung buong pagkatao ni Jesus Christ at yung kanyang buong buhay na nandito. Simula nung kanyang kapanganakan, simula pa nga doon sa tiyan ni Virgin Mary, na nandoon na siya, nagsimula ng kanyang pagkatao doon kasi we believe that God, Jesus Christ is truly man and truly God, na talagang naranasan niya lahat ng mga stages ng tao. So, kung hindi siya dumaan doon sa sinapupunan ni Virgin Mary, hindi siya nakaranas ng complete na attribute talaga ng isang tao. So, we believe that doon pa lang sa sinapupunan ni Mary ay nagsisimula na si Jesus Christ bilang isang incarnated or nagkatawang tao hanggang doon sa siya ay umakyat sa langit. So yun po ang ating sineselebrate. Alisin niyo na po yung pag-iisip niyo na bakit tayo nagsiselebrate o hindi tayo nagsiselebrate. Ang ating pong sineselebrate ay yung hindi yung kapanganakan kundi yung pagpunta ni Jesus Christ dito sa lupa. At meron siyang present or gift, no? Kaya nga sabi sa Isaiah 9:6, unto us a child is born, and unto us a son is given. So, ang ibig sabihin nun, sa atin ibinigay o ipinanganak ang isang bata. O, siyempre, naniniwala tayo doon na virgin birth. Virgin birth talaga. Dapat maniwala tayo na virgin birth. No? Nung pinanganak si Jesus Christ kay Virgin Mary. Virgin birth yan. At siya ay pinanganak ng banal na espiritu. No? Banal na espiritu. So, ngayon po ay ang sineselebrate din po natin ay yung meron siyang gift sa atin, no? Meron siyang gift sa atin. Siguro tayo ay nagbibigay ng mga iba't ibang mensahe sa ating mga kamag-anak. No, salamat po na nagbibigay tayo ng mga mensahe. At tuwing Kapaskuhan ay meron tayong tendency to help the poor, to give to the poor,
Wala pong masama yan. Hindi po natin dinidiscourage yan. In fact, if you are given or you are selected as a channel of blessing sa mga taong nahihirapan ngayong Pasko na to, go on, give more, give more. Gusto nga, ibigay mo pa lahat kung gusto mo talaga. Nasa iyo yan kasi ano naman tayo parang channels of blessing naman tayo. At mayroon din tayong naniniwala din tayo, yung passion of Jesus Christ, na talagang habang nandito tayo, bibigyan niya tayo ng tulong at hindi naman siya magpapadala dito ng mga angels or spirit. Although mayroon ding miracles na magpapadala siya ng spirit or angels, pero karamihan ay ginagamit niya ang natural things din po, like mga tao na pinoprovide din niya ng mga resources to give others. So wala pong question na kung magbibigay tayo. Pero ang pinaka-importante doon ay we will focus more on the Messiah. We will focus more on the best gift na ibinigay sa buong mundo. Yung pagpunta ni Jesus Christ dito at yung kanyang ginawa habang siya nandito at eventually yung kanyang ginawa na namatay siya doon sa krus. Ngayon, dalawa po ang ating babahagi dito. Kasi tayo po ay nagtatanong tayo. Nagtatanong po ako kasi are we really appreciating or are we really rejecting the gift na si Jesus Christ ay Messiah? Siguro ang iba sa atin hindi pa maintindihan kung ano yung Messiah kasi ang ating pag-iisip ng ating kaligtasan ay binuksan lang ni Jesus Christ, binuksan lang ang paraan upang tayo maligtas. Meron nga iba ginawa ni Jesus Christ mga good works dito para ating sundin. No? At yung iba parang binuksan na yung pinto doon sa lagusan natin upang tayo makapasok. Ang totoo po hindi lamang model si Jesus Christ sa kanyang paggawa ng mabuti, although meron tayong tendency talaga na parang yun ang naiisip natin kaya gusto natin gayahin si Jesus Christ. Mayroon na tayong world view na sinasabi sa ating worldview na parang binuksan lang ni Jesus Christ ang lagusan ng ating kaligtasan at bahala na tayo doon na papasok doon, no? Hindi po, ang totoo pong mensahe ng Biblia ay iniligtas talaga niya ang sino mang mananampalataya sa kanya. Total salvation ang ibig sabihin nun. Ang isang example dyan is ganito po Ikaw ay na-ransom, ikaw ay nabihag, no? Kunyari, nabihag ka sa isang kampo ng mga rebelde. Dinala ka sa isang bundok doon sa Mount Banahaw o doon sa Mount Apo or something. Kinulong ka doon. Tinalian ng iyong mga kamay, nilagay ka sa isang foxhole or isang kulungan doon. At hindi ka talaga makalabas. Blindfold ka pa nga blindfold ka. Ngayon, ang ginawa ni Jesus Christ ay pumunta doon, nirescue ka niya, tinalo niya yung mga kalaban, tinanggal niya yung mga ano sa mata mo, inalis niya yung mga nakapulupot na mga libre ka na. Hindi ka na iniwan doon sa jungle. Talagang sinakay ka niya sa helicopter hanggang dumating ka talaga doon sa destination. Yan ang salvation na binibigay ni Jesus Christ. At nireport niya sa kanyang God the Father. God the Father, ito yung nirescue ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan po, total salvation. Kaya nga, ang tanong dito, are we rejecting the best present of Jesus Christ? Are we rejecting the salvation offered by Jesus Christ? Or tinatanggap lang natin partially lang? Na sabihin natin, okay, thank you Lord na katulad ng aking illustration ay pinuntahan mo dito ako sa mga kampo ng aking mga kalaban. Binuksan mo yung aking jail o kulungan, tapos inalis mo yung mga tali sa aking paa at sa aking mga kamay. At bahala ko magsa-struggle to navigate my way. Sa aming training sa ROTC advanced course ay ang tawag doon, escape and evasion. Escape and evasion, huhubaran kami
alisan ng mga sapatos, something, tapos iiwan ka doon. Tinitrain kang mag-escape, pagtakas doon sa mga kalaban. Yan hindi po ganun ang salvation ni Jesus Christ. Hindi po ganun ang salvation ni Jesus Christ. Ang salvation ni Jesus Christ ay pumunta talaga siya doon, binuksan yung kulungan, kinuha ka niya, tinala ka niya doon, at present ka niya sa God the Father. Sabi niya sa God the Father, Sir, completed. Abba Father, completed. It is finished. Ganon po. Ngayon, bakit ko po sinasabi yun? Kasi for the last few days, ako po ay nag-aaral ng hindi ko alam, by providence, na pinapaaral ako ng Ibrit or Hebrew. Sa akin pag-aaral, siyempre nanonood ako ng parang, salamat sa technology na nakapag-download ako ng isang book sa seminary, nakakarinig ako ng mga seminary teachers, pero nanonood ako ng YouTube. Sa akin panonood ng YouTube, siyempre kung Hebrew ang binubuksan, pumapasok yung mga feeds or sa YouTube, mga videos about Israelites. So nakikita ko yung mga view doon ng mga Israelites, dalawang klaseng Israelites, kasi mayroon pong tinatawag na ngayon na One Israel. Yung mga One Israel organization, sila po ay parang mga Hudyo or Jews na talagang naniniwala kay Jesus Christ. Katulad ng aking introduction, 0.3% lang ang mga Israelites naniniwala kay Jesus Christ sa Israel. 3 out of 1,000. Mayroon din pong nagpe-present doon na parang mga Jews din talaga, Judaism. Kaya na-realize ko, kunti lang kaalaman ko doon sa mga Hudyo pala nung una. At kung binabasa ko yung Biblia, siyempre mababasa mo, setting ng mga Hudyo ito. Pero hindi mo na-realize na mayroon silang parang ibang view, na parang ang kanilang view, bakit ayaw nila ng Christianity? Una, because parang pinapatay sila noon, no? Yung pinapatay sila doon, anti-Semitist ang tawag doon eh, parang anti-Semitism. Ang anti-Semitism, ayaw ng mga tao sa mga Hudyo. Kasi nga nung palagi kong kunikwento, sabi, mga Hudyo kayo ang pumatay kay Jesus Christ. Pangalawa, they don't want replacement theology. They don't want replacement theology. This is a technical term. Ang replacement theology ay sinasabi ng replacement theology. Tapos na ang Diyos sa mga Israel, inilipat na yan sa ibang tao, sa church. That is replacement theology. So nakita ko nung kanilang hinanakit doon, na parang kaya ayaw namin doon sa kasi una-una, lahat ng tingin nyo sa amin, kalabang kami. Kasi pinatay namin yung God. No. Pangalawa, parang ni-replace nyo na yung parang blessing sa amin. No? Kaya nga, kung babasahin natin ang buong Biblia, makikita mo, chosen talaga ang Israel. They're the elected one. They're the elected nation talaga. Chosen talaga sila. So, unang-una, they totally rejected Jesus Christ. They totally rejected Jesus Christ. But according to Paul naman, their rejection is not total and the rejection is not final. Anong ibig sabihin ng rejection is not total? Pero pinare-preserve ang Panginoon ng mga remnants of Israel. Inisip ko nga nun, siyempre ang remnants of Israel, meron siyang mga ilang tao na parang ayaw na sa akin. Diba? Kunyari isang grupo, ang Israel, ayaw na sa akin. Meron siyang mga kunting portion doon na ipipreserve niya. Makikita natin yan, ang kwento niyan sa Old Testament. Meron silang mga preserve, nananatili hanggang makarating dito. Yan, ang na-realize ko ngayon, kaya nga sabi doon ni Elijah na, Lord, pinatay na nila lahat ang mga propeta. Ako na lang ang natitira. Ang sabi ng God, hindi. Mayroon pang 7,000. Sabi ko, napakakunti naman yung 7,000. Napakakunti naman yung 7,000. Pero totoo pala yun kasi nakita ko, 3.03%. Imagine 0.03%. How much is 0.03%? Tatlong tao sa 1,000 na tao. Tatlo lang ang naniwala kay Jesus sa mga Israelite. Ngayon, ang sabi naman ni Paul, their rejection is not total. Hindi sila nag-reject. Mayroon akong pinili ng mga remnants at hindi final. Ang ibig sabihin ng hindi final, babalikan ko sila.
Ngayon, babalikan ko sila. Ngayon, pupunta ako sa mga Gentiles. Kaya nga, ang ano dito ngayon, the opportunity is in us now. Kasama tayong mga Pilipinos. Kaya ko inihambing dito, kaya nga, the backdrop is Israel. Kasi ganito nandito yung Messiah. Ang mga Israelites, hindi nila ina-accept si Jesus Christ as their Messiah. Unang-una, reason nila, binago ni Jesus Christ ang mga batas. Yun, parang ganon. Pero hindi nila alam na parang nilinaw lang ni Jesus Christ. Nakwento ko na yan sa inyo, ang ibig sabihin nun, nilinaw lang ni Jesus Christ ang mga batas. Pangalawang reason niya, ang Messiah ay dapat yung mga lost tribes of Israel, iipunin niya yon at He will give peace. So, dun sa tatlo, parang sabi na, dapat ang Messiah sumunod sa batas. Dapat ang Messiah, igagather niya yung mga lost tribes. Kasi ang Israel po, kinikwento ko, ang 10 tribes out of the 12 na bihag ng Assyria, hindi sila nakabalik. Mayroon lang nakabalik na konti sa Samaria because pinadalan sila ng priest doon. Pero nakascatter sila sa France, sa Italy, kung saan na sila. Hindi nila malaman kung saan talaga yung 10 tribes of Israel ngayon. Itong 2 tribes ng Judah, Benjamin and Judah, ito yung medyo matagal nilang nireject ang God. Kaya after how many years pa sila nabihag ng Babylonia. Pero sa awa din ng Panginoon na may maremnant talaga, pinabalik din sila sa Jerusalem ng hari ng Persia, no? Ng si Cyrus, Ngayon, iyan yung mga natitira ng mga Hudyo diyan sa Israelites ngayon. Kaya nga tawag sa kanila Jews kasi Judah sila eh. Pero yung 10 tribes hindi nila alam kung nasaan na yan. Ngayon, ang ano doon, ang isabi nila, kung totoong Messiah si Jesus Christ, dapat binalik na niya lahat yung mga 10 tribes. Dapat nagsama-sama na kami. At the same time, binigyan na kami ng peace. Paano peace dito eh? Pinagkakampihan, pinagtutulong-tulungan kami ng mga bansa. So, they did not believe that Jesus Christ is the Messiah. Pero, hindi rin nila naintindihan na ang Messiah ay suffering Messiah at the same time, kingly Messiah. Kaya sa kanilang, mayroong ako narinig doon ng mga iba na parang dalawa yung kanilang Messiah. Ang sabi nila, Ben Joseph, Ben kasi son of Joseph, yun ang suffering Messiah. And Ben David, son of David, yun ang kingly Messiah. Parang binabago lang. Dalawa siguro ang Messiah, pero hindi sila naniwala kay Jesus Christ na sila Messiah. Pero hindi nila naintindihan na si Jesus Christ talaga ang Messiah. Kasi sa first coming ni Jesus Christ, sa first coming siya, He is the suffering Messiah. Kaya mababasa doon sa Isaiah 53 na by His stripes, we will heal, something like that, na siya ang napako para sa atin. Yan ang suffering Messiah. Ngayon, hindi nila makakuha na parang ililigtas sila doon sa parang pagka-spiritual. So, they do not believe that the paid in full yung kay Jesus Christ. Paid in full. Ngayon, babasahin natin itong ating verse, no? Sabi dito sa verse na to. Ito, chance natin ito, na naniniwala tayo na paid in full. No? Kaya nga ang sabi ni Charles Stanley, death, sin, death. No? Ibig sabihin, sin, death, yung parang utang ng kasalanan, paid in full. No? Maganda yung terminology ni Charles Stanley. Sin, death, paid in full. No? There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So, parang, kung babasahin natin technically, grammatically, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So, mayroong ibang tao dito, ang emphasis dito, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Sabi na, tatanggalin muna natin, kunyari si Jesus Christ dito. Ang pagka-interpret dito, there is therefore now no condemnation to those who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So more on the parang walking, no? More on the walking rather than Jesus Christ. Pero ang sabi dito,
to those who are in Jesus Christ, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ang ibig sabihin nito, wala nang kondemnasyon. Ano bang kondemnasyon sa ano? Wala nang kondemnasyon. Wala nang Romans 8, 1 to 11 to. Hindi Hebrews. Romans 8, There is now therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the Spirit. Ang ibig sabihin na, mas importante si Jesus Christ kasi si Jesus Christ nga ang ating best gift. Kung na kay Kristo na tayo, to those who are in Jesus Christ, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So, merong iba nag-isa dito, kaya sinasabi ko, partially, kasi ang ini-emphasize yung trabaho natin, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Yun ang na-emphasize rather than who are in Jesus Christ. That's adjective. Kung na kay Jesus Christ ka na, hindi ka na lumalakad according to the flesh, but according to the Spirit. Verse 1 pa lang yan, For the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Mention ulit, Christ Jesus. Christ Jesus dito, Messiah Jesus ito, has made me free from the law of sin and death. So, yung batas na binigay sa akin ng Spirit of life in Jesus Christ has made me free from the law of sin and death. No? For what? Ito na ngayon ang verse 3. Makinig tayo dito sa verse 3 kasi this is the best gift. This is the best gift na dapat i-accept natin totally. For what the law could not do in that it was weak through the flesh. Anong ginawa? God did by sending His own Son in the likeness of a sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh. So, tapos na dapat tayo dito kasi kung titingnan natin, ang hindi nagawa ng batas. Hindi nagawa ng batas. No? Ano bang purpose ng batas? Pinadalhan tayo ng batas, monos. Yun ang gamit ni Moses dito. Monos. Ni Paul dito, monos. Nung hindi nagawa ng batas. Pinadala, ito mga batas ito mga batas. Dapat sundin nyo yan. Because of our flesh, kaya nga maintindihan natin itong flesh na to. Because of our nature. Ang ibig sabihin nito ng flesh, nature of the body ito the nature of the body. Diba, sabi ko, mayroong body, mayroong soul, at saka mga spirit. Yung spirit natin, 3 components of our being, body, soul, and spirit. Yung spirit natin, when we are not regenerated, dead on our trespasses and sin, yung spirit. Yung soul, yun yung ating mind, emotion, and will. Ito yung body natin, mayroon yung component na flesh. Yung flesh na yan, ayun yung sinner's nature. Ngayon, pinadala ngayon, ito ngayon yung component, patay pa yung spirit, pinadala yung law. Okay, ito yung law, sundin nyo to para kayong maligtas. Sabi ni Paul, hindi nagawa ng law ang kanyang objective na itong tao na to ay magiging righteous. Kasi mayroon siyang component na body with the flesh. Hindi matatalo, hindi makasunod ang soul na control ng flesh, ng body na may flesh. Kaya anong ginawa ng God? Sabi dito ni Paul, for what the law could not do in that it was weak through the flesh, no? God did by sending His own Son in the kindness of the sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh. Sabi nga doon, hindi nagkatawang tao si Jesus in the form of a flesh, in the form of a man. No? In the form of a man. Para talagang makita talaga na in a likeness of a sinful man. Yun nga lang, si Jesus Christ ay wala siyang sinner's nature. Tayo, because of our original sin na namana natin kay Adam, talagang namana natin yan. We sin because we're sinner. Ngayon, sabi dito, so in the likeness of a sinful flesh, on the account of sin, He condemns sin in the flesh. So,
Bakit po sinasabing, are we partially rejecting the offer of salvation by Jesus Christ? Na there is therefore no condemnation who are in Christ. Ibig sabihin, if you believe in Jesus Christ, no more condemnation. So, doon sa Judaism, backdrop natin Judaism, talagang hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Kasi ang kanilang paniniwala talaga, doon talaga sa batas ni Moses. Doon talaga sa batas ni Moses na talagang susundin nila yon. In fact, sa aking pakikinig doon sa mga Jews na yan, akala ko biro-biro lang talaga yung Sabbath day na hindi ka pwedeng magbuhat ng relo mo. So mayroong isang isang Hudyo na nag-lecture sa mga young Israelites about the history. Sabi niya, mayroong isang joke doon na dalawa daw Israelites nag-usap daw sila. Sabi ng isa, alam mo, hindi na ako Hudyo. Bakit? Kasi mayroon ako ditong susi dito sa aking car na sa aking bulsa. Pag lumakad ako ng more than 6 feet, nagkasala na ako, hindi na ako Hudyo. Kala ko biro-biro lang talaga yan noon na parang hindi ka pwedeng magbuhat ng mga ganon. Ganito kaliit, susi lang daw, ilalagay mo dun sa 6 feet away. Hindi na pwede yan during Sabbath day. Ganon sila kahigpit. Tapos sabi nung joke na parang, hindi pwede naman natin i-revise yung i-revise kasi mayroon din silang parang revision of the environment. Kasi in-explain nila, kasi sabi ng lecturer, hindi nyo maintindihan itong taga-internet. Kayong taga-internet, hindi nyo maintindihan itong joke ko kung hindi ko in-explain. Kasi sa kanila, lumakad ka lang ng 6 feet, nasa bulsa mo yung susi ng car mo, nagkasala ka na. Sabi ng isang Hudyo, hindi ka nagkasala, mayroon naman tayong revision of, parang parang revision na. Pwede naman natin i-modify na parang, kung nandun tayo sa parang backyard natin, pwede pa. Sabi daw ng isang Hudyo, hindi naman ko under doon. Parang joke na yan, pero ang ibig sabihin, na-realize ko na totoo pala talaga yung following of the law nila. So, ganon sila kahigpit sa kanilang salvation. Hindi ko rin alam kung paano sila talaga maligtas. Siguro, sa kanilang pananaw, ganon ang kanilang kaligtasan. To follow the law. Ngayon, tayong mga Pilipino, we're on the Gentile side. Hindi natin masyadong maintindihan yan. Hindi natin maintindihan yan na parang, paano yan? Parang sobra naman yan na parang magkakasala ako dyan. On that side, nakikita natin na parang over. Hindi natin maintindihan, hindi natin maintindihan ngayon. Hindi maintindihan ng mga Hudyo ngayon na parang hindi naman kasalanan yan. Kasi naliwanagan na tayo doon sa ating Bible na pwede ka magtrabaho sa Sabat. Pero ilagay natin sa extreme natin. Yung talagang sinabi ni Jesus Christ na there is no more condemnation. Tayong mga tao na parang talaga bang there is no more condemnation to those in Jesus Christ? Hindi natin maintindihan yan. Kaya nga, dinadagdagan natin ng works. I'm not saying na we should not do good works. We should do good works kasi yun nga ang ating purpose dito sa mundong ito. But ang doon, hindi mo dapat dagdagan yung ginawa ni Jesus Christ in terms of salvation. It is paid in full. Mga kapatid. Kaya ang backdrop natin, comparison ng isang Hudyo sa isang ordinary Pilipino na pagpunta siya sa isang Hudyo, hindi niya maintindihan bakit itong mga Jews na to ay iniisip nila na nagkasala sila, naglalakad lang sila ng 6 feet, dala-dala ang susi ng kanilang car sa kanilang bulsa at konsensya na sila. Ngayon, hindi rin natin, kaya sa ilipat ko naman, hindi rin natin masyadong maintindihan yung offer ni Jesus Christ na if you believe in me, if you believe in my Son, Jesus Christ, there is no more condemnation. Pangalawa,
Hindi rin tayo naniniwala na talagang our sinner's nature is totally removed by Christ. Hindi rin tayo naniniwala doon. Hindi din tayo naniniwala na ang sinner's nature natin ay natatanggal talaga ni Jesus Christ ng kanyang kamatayan. Anong ibig sabihin ng sinner's nature? Technically speaking, no, we cannot anymore sin. Sabi nga dito sa John, 1 John 3:9, sabi dito sa 1 John 3:9. Kung ang inyong mga Bible ay ganito kapag ka-translate, 1 John 3:9, sabi dito sa 1 John 3:9, whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. In John 5:18, sabi dito sa 1 John 5:18, we know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. Pero, nakasulat dito sa 1 John 1:8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Tapos sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our righteousness. We're not believing this one. Kaya partially lang ang ating parang talaga bang binago talaga ako ng Panginoon? Kaya nga sabi dito sa ating binasa, dito tayo sa ating binasa, that the righteous requirement of the law, sabi dito, verse 3 ng 8 ng Romans, for what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh. We should not be walking now according to the flesh because the flesh was circumcised na, tinanggal na yan sa body. But according to the Spirit, for sabi sa Colossians 2:11 yan, na circumcised na. For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. No? Kung talagang na kay Jesus tayo, na mamuhay na tayo ayon sa Spirit. Sabi ito, because 7, paboritong verse ko to. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. So, those who are not in the flesh, who are not in Jesus Christ, they cannot please God. But you are not in the flesh. If you believe in Jesus Christ, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. So, kung wala talaga ang Spirit of Christ sa atin, kung wala pa ang God the Father, God the Son, the Godhead, and the God the Holy Spirit sa atin, wala tayo, no? Hindi tayo talagang naligtas. And if Christ is in you, the body is dead. Itong body natin ay mamamatay ito. Eventually, ang ibig sabihin nito, mahirap na verse itong 8:10. Pero ang ibig sabihin nito, if Christ is in you, kung si Kristo ay nasa atin naman, the body is dead. Itong body na talaga natin ito, mamamatay talaga ito. Kasi eventually mamamatay talaga to because of sin, no? But the spirit is life because of righteousness. Yung ating spirit talagang mabubuhay yan, at yun ang bibigyan, at yun ang mananatili sa atin, na talagang bibigyan tayo. We're hoping for the glorified body kasi this one will be dead talaga. Walang tao dito na matitira sa buong mundo. Walang matitira. Talagang makasalanan ng tao. Ito ay, sabi nga kay Adan at saka Eve, you will surely die. Yun nga lang, medyo matagal, pero you will surely die. No? 11, but if the Spirit of Him who raised Jesus Christ from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. So mga kapatid, in the backdrop of the Jews, ako po ay namamangha talaga na parang, kung bubuksan niyo po, dito tayo magtatapos, bubuksan niyo po ang Acts 18:6, kasi itong Acts 18:6, nung narinig ko ito sa isang, parang ngayon kasi pag nagbabasa ka ng Biblia, hindi na nambasa mayroon ng mga
videos, nung narinig ko ito, kasi doon, sabi, pagka-act nung actor ni Paul, talagang nadama ko ito, sabi niya dito. 18:6 ng Acts. Dama ito, maganda yung pagka-deliver ng actor kay Paul sabi niya dito. When Silas and Timothy sa 18:5, kasi nasa Corinto sila. When Silas and Timothy had come from Macedonia, Paul was compelled by the Spirit and testified to the Jews that Jesus is the Christ. But when they opposed him, the Jews in the synagogue opposed him and blasphemed, he shook his garment and said to them, maganda yung pagka-acting ng actor nito kay Paul. Parang ginanon talaga ni Paul yung kanyang garment and said to them, your blood be upon your heads. I am clean. Sabi ni Paul, I am clean. From now on, I will go to the Gentiles. Wow! Kasi si Paul, nagtitiis talaga siya doon sa mga, sa mga Hudyo, na talagang may prayer to God that Israel will be saved. Sabi ni Paul, ang titigas ng mga ulo, magaling yung pagka-act niya doon sa video na yan. From now on, I will go to the Gentiles. Pagkaling yung pagka-deliver ng actor nun, sabi ko, wow, we will now go to the Gentiles. God will go to the Gentiles. Kasama tayong mga Pilipino. Kasama tayong mga Pilipino. Ang promise sa Israel, mga kapatid, not total and not final. Bubuksan niyo sa Matthew 27:25. Sabi sa Matthew 27:25. Ang ganda rin ito, ang 27:25. Sabi dito. Matthew 27:25. Sabi dito. Dito na muna tayo sa Matthew 23:39. Matthew 23:29. Matthew 23:29. 23:29. Sabi dito. 37. O Jerusalem, O Jerusalem. Sabi ni Jesus Christ. The one who kills the prophet and stone those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as the hens gather her chicks under her wings. But you were not willing. Israel talagang hindi namin maintindihan. See, your house is left to desolate. For I say to you, you shall see me no more, till you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Sabi ng mga one Israel, sabi na, tayo ngayon ay nilipat ngayon ang salvation sa mga Jews. Sabi ni Jesus Christ, hindi ako babalik sa inyo hanggang magsasalita kayo na blessed is he who comes in the name of the Lord. Ngayon, ang Israelites po ay, sabi na, ngayon ay parang, sabi ng mga Messianic Jews doon na naniniwala kay Jesus Christ, hindi kami pinapapasok sa mga sinagogue. Bawal na bawal sa amin yan. Even mayroon lang, pag bumasok kami doon, mayroon pinapabasa sa amin, mayroon silang 18 blessings daw. Pagdating, dinagdagan nila ng 19 blessings. Pag binasa daw yung 19 blessings na yan, dapat sasabihin mo, nireject mo si Jesus Christ. Nireject mo si Jesus Christ. Kaya pagdating mo doon sa sinagoga, kung nagkukunyari kang doon, na Jew ka, pero Hudyo ka, pero naniwala kay Jesus Christ, pababasahin ka nila ng 18 blessings plus 1. Hindi mo mababasa yon, i-reject ka nila. I-reject ka nila sa sinagoga. Sabi ng one Israel ministry, hindi kami pwedeng pumasok sa sinagoga ngayon. Hindi kami, in fact, bawal talaga kami magsalita. Alam nyo ba, sa Israel ngayon, sa kanilang mga bookstore daw, nandun na lahat ng mga libro, kung anong mga libro, lahat na, kung ay atheism, Hinduism, open yan doon sa libro. Pero mayroong isang libro doon na wala. New Testament, wala doon. Wala kang makitang New Testament doon sa Israel, sa mga bookstore. Bawal. Ngayon, pinagbabawal na nila magsalita tungkol kay Jesus Christ. Secret nga sa kanila yun si Jesus Christ. Pero ngayon, nagsisimula na magbukas. Sabi na, alam nyo ba ang mga Israelites, natalo nga tayo mga Pilipino dun sa kanyang statistics Mahilig daw mag-social media. Mayroon daw sila, average daw nila, 3
computers a person at nag-ano sila ng mga ano. Sabi nila, doon kami pumapasok. Doon kami pumapasok sa social media. Ngayon, sabi doon. Sabi ni ano doon. Kaya ko sinasabi ito sa mga Pilipino. Sabi ni ano doon, I will go to the Gentiles. Sabi doon, I will go to the Gentiles. Pero there will come a time, I'm not a prophet and I'm not the son of a prophet. Pero according to the parang doon, baka bumalik na ang Panginoon sa mga Hudyo. Baka bumalik na. I'm not a prophet. I'm not the son of a prophet. My name is not a prophet also. Pero parang ang ano doon, baka bumalik na ang Panginoon sa mga Hudyo. Ngayon, when the fullness of the Gentile has come, babalik na sa mga Hudyo. Hindi natin alam. No? Hindi natin alam. Pero, our blood is on us. So, dito ngayon, babasahin natin dito sa 27 verse 25 ng Matthew. Yun ang kanina. Kasi ito yung parang pinaka-ending natin. 27:25 ng Matthew, sabi doon. Ito ay pinapili sila. Pinapili sila kasi ang governor, si Pontius Pilate, wala siyang nakikitang kasalanan si Jesus Christ. Wala siyang nakikitang kasalanan kay Jesus Christ. Gusto niyang i-release, pero ang mga Hudyo ay nagsisigaw na i-crucified. Sabi nito, 22. Sa 20 ng 27, but the chief priests and elders persuaded the multitudes that they should ask for Barabbas and destroy Jesus. The governor answered and said to them, which of the two do you want me to release to you? They said, Barabbas. Pilate said to them, what then shall I do with Jesus, who is called Christ? They all said to him, let him be crucified. Then the governor said, why? What evil has he done? But they cried out all the more, saying, let him be crucified. Then when Pilate saw that he could not prevail at all, but rather that a tumult was rising, he took a water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person. You see to it. Alam mo ang sagot ng mga Hudyo? And all the people answered and said, his blood be on us and our children. Wow! All the people answered, ulitin ko, ang sagot ng mga Hudyo. Sabi ni Pontius Pilate, wala akong kasalanan, malinis ako. My blood is on this person. Kasi sa kanila, ako ay mamamatay dito. Ang aking blood ay para dito kung ako ay kasama sa mga nag-suggest talaga o gagamitin na patayin to. All the people answered and said, his blood be on us and our children. Then he released Barnabas to them, and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Anong message, mga kapatid? Anong message? Ang message ay, tayo ngayon na nakakilala, o sino man, ikaw na nanay ka, o ikaw tatay ka, o ikaw na ino-offer sa atin ang total salvation ni Jesus Christ. I-reject natin. Ayaw natin dyan sa message na the gospel that our salvation is on Christ lamang. Gusto naming partial lang. Dapat mayroon pa kaming gagawin or hindi talaga namin talagang ina-accept si Jesus Christ na aming salvation. Ang sabi dito, babaliktaran natin. The blood is on your hand. The blood is in your hand unto your children. If you will stay talaga sa ating pananaw na parang ganito talaga ang kaligtasan natin. Your blood and your children's blood is on your hand. Kaya nga ako parang ang isip ko doon, bahala na kung pagtatawanan ako sa internet. Bahala na kung pagtatawanan ako sa internet. Bahala na kung sabihin lang nagpapabida ako. I will say in this media, in this medium, na Jesus Christ is our salvation. That is the gift of God. That is the gift of God, mga kapatid. That is the gift of God. That you have to do is accept Jesus Christ as Lord and Savior. Mayroon isang video doon. Kasi may mga video doon. Isang Hudyo siya. Hindi nakilala si Jesus Christ. Ngayon, binigyan siya ng parang babae. Nakita niya doon, nag-ski siya. Binigyan siya ng libro. Ayaw niya magbasa ng New Testament. Tapos binigyan siya, eventually yung babae na yan, shortcut na, naging asawa niya. Binigyan siya ng babae ng about
Kasi ang mga Hudyo, alam nilang hindi talaga naniwala. Binasa niya. Doon nakita niya ang mga kasagutan. Ngayon, sa kanila bawal bawal daw magbasa ng New Testament. Binasa niya ang New Testament. Na-realize na niya na the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob is the God of this Christian. At sabi niya, tinanong siya ng babae, do you believe that Jesus Christ came to the world to save your sins? Sabi niya, yes. Napaluha pa siya. Do you believe that if you believe on the Lord Jesus Christ, your sin will be forgiven? Sabi niya, yes. Tapos ang eventually, do you believe that when you die, you will have eternal life? Sabi niya, yes. Ngayon, ang tanong natin sa ating mga sarili, no? Ang tanong natin sa ating mga sarili, do you believe totally that Jesus Christ died for all your sins? Hindi ko alam kung anong sagot mo. Dapat ang sagot mo, yes. Do you believe that when you believe Jesus Christ, all your sins will be forgiven? Dapat ang sagot natin, yes. Do you believe that if you die now, you will go to heaven? Dapat ang sagot natin, yes. Because Christmas is about the best gift of Jesus, of God. Salvation ang ino-offer sa atin. Instantaneous, right away salvation ang ino-offer sa atin. If you believe on the Lord Jesus Christ. And you will start believing and accepting Jesus Christ, and you will start doing good works to please the Lord God. You will, if you believe that, you will be given the illumination to repent from your sins. Talikuran mo ang kasalanan kasi bago ka na, to follow Jesus and eventually believe in Him and trust on the Lord Jesus Christ. That is the message for today, for tonight, for this evening, or this morning, kung ano man ang oras na mapapanood mo ito. Ang Christmas ay dadating. Ang Christmas ay marami tayong opportunity magpabigay. Tinatanggal yung konsyensya natin na hindi ka man tumulong ng buong year. Ngayon, pagkakataon mo, Christmas, tumulong ka na. Dapat batiin mo yung mga kamag-anak mo during Christmas. Akala natin, yun ang parang yun ang message ng Christmas. Yes, some sort of the message by product na patawarin yung magkasala sa'yo, magtulong ka, pero hindi yan ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay na kay Jesus. Are we rejecting partially or fully the best Christmas present, which is salvation through the Lord Jesus Christ? I hope your answer, mga kapatid, mga kaibigan, classmate, kung ano man, ay you will accept totally and fully the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Let us pray. Mga kapatid, mga kaibigan, Panginoong Diyos, kami ay muling nagpapasalamat sa mga kapatid at kaibigan ko na nakikinig sa mensaheng ito, Lord. Alam po namin, Lord, na hindi po ito aksidente ang aming pagkarinig nito, Lord. Ito, Lord, ay pinlano ba before the foundation of the Lord. Lord, bigyan mo kami ng boldness to spread the gospel sa mga tao pong hindi pa naniniwala sa iyo, and they will accept totally and final the offer of Jesus Christ, that He is the only salvation. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And we believe, Lord, that you gave your only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Lord, nagmamakaawa kami. Bago po dumating ang Pasko or bagong taon na ang tao po makikarinig dito, Lord, ay buksan mo, Lord, ang kanyang puso at isipan. Malaman na siya ay makasalanan, kami ay makasalanan, katulad din ng lahat ng tao. Hindi kami makaabot sa panuntunan ng God, hindi kami maliligtas sa sariling kaparaanan, maski anong gagawin namin. Ngunit salamat po, Lord, na in-offer mo, Lord, binigay mo, Lord, ang best gift in the world, ang salvation na in-offer mo, Lord. At tatanggapin namin ito, Lord. Not partially, but total, Lord. Salamat mo, Lord, sa taong ito. I-bless mo rin po siya, Lord. Bigyan mo siya ng buhay na walang hanggan. Bigyan mo siya ng kakayahan upang makalampas sa mundong ito, sa kanyang kahirapan. Alam po namin, Lord, na
Sinabi mo, Lord, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami babayaan. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless po, mga kapatid at mga kaibigan, mga classmates, etc. and others.